Alexa POV. Alexa! Kaagad na din namang tawag sa akin ni Rita nang makita niya ako. Tipid naman akong ngumiti at hinayaan ko na lang siya na makalapit sa aking kinauupuan at hinawakan niya ako sa aking kamay. Rita, kamusta ka? Masaya kong bigkas. Hindi kami nagpapang-abot itong si Rita. Kahit sa iisang kumpanya kami nagtatrabaho dahil hindi ko naman alam kung saang department siya. Isa pa palagi ang mga ka-office mate ko, ang kasama ko sa tuwing kumakain kami ng lunch. Hindi ko din naman siya nakikita sa cafeteria. Ayos lang, ikaw, kamusta ka na? Naku, bati na ba kayo ni Sir Luther? Nakangiti nitong tanong sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi sabay sulyap kay Luther na noon ay nakikipag-usap na sa dalawang lalaking kasama nitong si Rita na dumating. No, boss ko siya at niyaya niya akong mag-dinner at hindi ko naman akalain na dito niya ako dadalhin. Nakangiti kong sagot. Ganun ba? Naku, 2 taon din yan si Sir Luther na walang ibang ginawa. Kung hindi i-stalk ka, natatawa nitong sambit. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Ini-stalk? Hindi nga, imposible. Siya nga pala Alexa, meet my boyfriend, si Benedict. Nakangiti niyang sambit pagkatapos tinawag niya ito at ipinakilala sa akin. Wow, sa wakas, nandito na rin palang babaeng kinalolokohan ng kaibigan namin. Nice to meet you, Alexa. Nakangiting wika naman ni Benedict. Napansin ko makikipagkamay sana to sa akin, pero nagbago yatang isip. Napansin niya marahil ang seryosong mukha ni Luther na tahimik na nakamasid sa amin. Siya naman si Sandro at ang kasama naman niya ay ang girlfriend niya si Minerva. Nakangiting muling wika ni Rita. Automatic naman na gumuhit ang ngiti sa labi ko bilang tanda ng pagbati. Mukhang nadadagdagan na naman ngayong gabi ang mga bago kong kakilala. Well, hindi ko sila pwedeng maging friends dahil mga kaibigan silang lahat ni Luther. Pagkatapos naming magbati ang dalawa ni Rita, bumalik ito sa pagkakaupo sa tabi ng kanyang nobyo. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Ang kaibigan ko noon ay pumapag-ibig na pala ngayon at mukha naman siyang masaya. Priscilla, anything else? May gusto ka pa bang kainin? Tanong ni Luther sa akin nang sa wakas ay naiserve na rin ang pagkain in-order ko kanina. Kaagad naman akong umiling. Wala na akong kailangan pa at ayos na. Actually, dinagdagan niya pa nga yung pagkain in-order ko kanina, kaya marami na rin talaga at duda ako kung mauubos ko ito. Nagumpisa ng mag-inuman ang mga kalalakihan. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat na mapansin kong game na nga pala ito sa inuman ang kaibigan ko si Rita. Ganon din si Minerva. Sa aming 7, ako lang ang hindi umiinom. Ayaw ni Luther saka wala rin naman akong balak na uminom. Habang lumalalim ang gabi, parami din ng parami ang naiinom na lang alak. Namumula na din si Luther na halatang tinamaan na ito ng espiritu ng alak. Alexa, nakita mo bang dati nating kakilala na nagtatrabaho sa bar na ito? Maya-may nakangiting tanong sa akin ni Rita. Nagtataka naman ako na patitig sa kanya. Wala akong idea kung ano itong sinasabi niya kaya hindi ko alam kung anong isasagot ko. Gusto mo bang ipatawag natin siya? Kahit saglit lang, just for fun or gusto mo tignan natin ang ginagawa niya ngayon? Tama, why not? Panoorin na lang natin siya habang nagtatanghal sa entablado, muling bikas ni Rita. Wala sa sariling napatingin ako kay Luther at nang mapansin ko nakatitig din siya sa akin, kaagad ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Kung curious ka, pwede mong alamin kung anong tinutukoy ni Rita. Hindi nakakatakot ang bar na ito. Safe ka at walang sino man ang mangangahas na gumawa ng masama sa'yo. Seryoso niyang bigkas. Ano bang ibig niyo sabihin? Hindi ko maintindihan. Naguguluhan kong tanong. Ang mabuti pa, sumama ka sa amin. I think mag-uumpisa na ang show. Manood tayo. Nakangiting bigkas ni Rita. Muli ako napatingin kay Luther at nang tumango siya sa akin, wala na akong nagawa pa kung hindi ang tumayo na. Lalabas kami ng VIP room dahil may titingnan daw kami. Kung ano man ang ibig nilang sabihin, makikita ko rin mamaya. Wear this and don't give me a reason na makakapatay ako ng tao ngayong gabi. Ako magsasama na sana ako kay Rita at Minerva palabas ng VIP room nang maramdaman ko ang pagsayad ng kung anong bagay sa balikat ko. Nang mapatingala ako, nagtamang paningin namin dalawa ni Luther habang inaayos niya sa pagkasasampay. Sa balikat ko ang kanyang quote, "Enjoy the show."
Nakangiti nitong bigkas sa akin. Wala sa sariling napahakbang ako paatras sa kanya at hindi na nag-iwan pa ng kahit na anong salita. Mabilis na akong sumama kay Rita at Minerva palabas ng VIP room. Mula sa VIP room, dumiretso kaming tatlo patungo sa my stage na kasalukuyang may nagpe-perform. Hindi ko tuloy malaman kung itutuloy ko pa ba ang pagsama sa kanila. Gayong parang alam ko na kung anong gagawin namin. Manonood kami ni isang maharot na palabas sa stage. Rita, sure ka ba dito? Sorry, hindi ako interesado. Mahina akong sambit. Tumigil na nga ako sa paghakbang habang inililibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Ano ka ba, Alexa? Hindi pa tayo nag-uumpisa tapos aayaw ka na kaagad. Come on, halika na. Tsak na matutuwa ka sa makikita mo. Nakangiti nitong sambit. Yes, totoo ang sinasabi ni Rita, Alexa. I think kilala mong magpe-perform ngayong gabi kaya tara na. Saglit lang naman tayo. Nakangiting wika din ni Minerva. Wala na ako nagawa pa kung hindi sumama sa kanila. Wala naman sigurong mawawala kung pagbibigyan ko sila eh. Ngayong gabi lang naman at isa pa may basbas naman ni Luther ang gagawin namin. Heist, anong oras na ba? Paano pa kaya ako nito makakapasok ng opisina bukas gayong tsaka kung mapupuyat ako nito ngayong gabi? Bahala na nga. Kilala daw namin na magpe-perform kaya pinili namin okupahin ng table na malapit sa stage. Hindi ko alam kung anong meron kaya nanahimik na lang din ako. Umorder si Minerva ng 3 ladies drink. Ayaw ko sanang uminom pero dahil alam kong mamahalin ng bar na ito at alam kong mahal ang ala kaya pinagbigyan ko na sila. Siya nga pala, Alexa, nadala mo na bang dad mo sa home for the aged? Balita ko lumala daw ang kalagayan ni Alvira. Maya-maya tanong sa akin ni Rita. Kaagad naman akong umiling at hindi na rin nagkomento pa. Hanggat maaari ayaw ko na sana pang pag-usapan ng tungkol sa bagay na to. Ayaw ko nang marinig pang tungkol sa kanila. Lalo na ang tungkol kay Alvira na ngayon ay nasa isang mental institution. Sa dami ng mga masasakit na nangyari noon, hindi pa ako ready na patawarin sila. Hindi pa namin nauubos ang ladies drink na iniinom namin nang wala sa sariling napaangat ako ng tingin nang marinig kong isang maharot na tugtugin. Mula sa backstage ay may lumabas na mga dancer na nag-umpisa ng umindak sa saliw ng maharot na tugtugin. Hindi ko akalain na magiging career ni Lindsay ang ganitong klaseng trabaho, narinig kong sambit ni Rita. Ha? Anong sabi mo? Paano namang nasama sa usapan natin ang babaeng yun? Nagtataka kong tanong. Hanggat maaari ayaw ko na sanang marinig pang pangalan ng babaeng yun or kahit na sinong naging bahagi ng malungkot at masakit kong nakaraan. Pero paano ko nga ba makakalimutan ng lahat gayong alam ko sa sarili ko na nag-uumpisa na naman si Luther na makialam sa buhay ko. Although hindi niya naman ako dinadaan sa dahas pero natatakot pa rin ako. Paano ko mahulog ulit ang loob ko sa kanya? Anong kinabukasan na naghihintay sa akin? Paano nasali sa usapan natin si Lindsay? Well, siya lang naman ang isa sa mga in-demand na dancer at entertainer sa club na ito, nakangiting sagot ni Rita. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Muli ako napatingin sa stage nang bigla akong makarinig ng hiyawan. Mula sa backstage, may lumabas pa na isang babae at isang lalaki. Halos nakahubad na silang dalawa habang sumasayaw sa maharot na saliw ng tugtugin. Hindi ko naman maiwasang mapatulala sa aking nakita. Lalo na nang mapansin ko hindi lang sayaw ang ginagawa nila sa stage. Nag-umpisa silang maghalikan na akala mo nasa loob sila ng private room at walang nanonood sa kanila. Aware ako na may mga bar na nagpapalabas ng ganitong show pero hindi ko naman akalain isa palang bar na ito ang gumagawa noon. Show na hinahayaan nilang halos magtalik or nagtatalik ang magkapareha sa mismong stage. Pakaramdam ko bigla nalamig ang katawan ko sa akin na saksihan. Hindi ko kayang manood sa ginagawa nila sa ibabaw ng entablado pero nang ibaling ko naman ang tingin ko, sa mga audience ay parang gusto kong kilabutan dahil marami din sa kanila ang nagahalikan na para bang normal lang sa kanilang ginagawa nila. Paano naatim ng kaibigan ni Luther na magtayo ng ganitong klaseng negosyo? Hindi ko sila kayang panoorin, kaya naman wala sa sariling napatayo ako. Pakaramdam ko kasi babaligtad ang sikmura ko sa aking nakikita. Hindi ko na kayang tapusin ang show, kaya nagpasya akong umalis na. Mabilis akong tumayo pero nagulat din maramdaman ko na may biglang humawak sa akin.
Kaagad nanigas ang aking katawan sa sobrang nerbiyos at takmang magpupumiglas na sana ako nang bigla kong narinig ang boses ni Luther mula sa likuran ko. Where are you going? Hindi ka ba nag-enjoy sa show? Ayaw mong manood? Narinig ko ang baritono niyang boses sa may tenga ko. Nakaya po siya sa akin habang hindi ko na mapigilan na maipikit ang aking mga mata. Lalo na nang marinig kong malakas na halinghing na nagsushow sa entablado. Shit, talagang may microphone? Gaano ba ka-exclusive ang bar na ito at bakit sila nagpapalabas ng ganitong kabastusan? Siguro may sakit sa utak ang may-ari nito. Hindi ko kaya. Gusto ko nang umuwi na. Mahina kong sambit. Gusto kong takpan ng tenga at mga mata ko dahil ayaw ko marinig ang makita ang mga kaganapan sa buong paligid. Paano din naatim ni Lorita na manood ng mga ganitong bagay? Siguro nga sobrang dami nang nangyari sa loob ng 2 taon na nasa probinsya ko. Okay, your wish is my command. Let's go. Seryoso niyang bigkas. Ikinawit niya sa bewang ko ang kanyang braso at nagumpisa na kaming maglakad paalis. Diretso lang ang aking tingin. Ayaw kong titigan ng ibang mga guest na ginagaya na yata nila kung ano man ang ginagawa nang magkapareha sa stage. Anong klaseng bar ba to? Bakit sila nagpapalabas ng ganitong bagay? Mahinang tanong ko kay Luther. Hindi ko mapigilan na mapatakip sa aking tenga nang marinig kong hiyaw ng familiar na boses. Si Lindsay. Gosh, pakiramdam ko lahat ng balahibo sa katawan ko ay biglang nagtayuan. Tsaka, bakit pa si Lindsay ang nasa stage? Bakit mo siya hinayaan na gumawa ng ganyan? Seryosong tanong ko. That is her job at masaya siya dyan. Kasawal na sagot niya sa akin na labis kong ikinagulat. Sa tono ng boses ni Luther, halatang wala na siyang pakialam sa dati niyang girlfriend. Bigla ko nakahinga ng maluwag na tuluyan na kaming nakarating sa unang pintuan ng bar. 2 pintuan ang papasukin bago makarating sa pinaka-may show. Ang pinakaunang pintuan mula sa pinaka-entrance ay normal lang naman ang ginagawa ng mga customers. May tumutugtog na banda at masayang mga customers na nagsasayawan at nagiinuman. Yes, ngayon ko lang to napansin. Kung ganoon, special show ang ginagawa sa parte ng bar na ito kung saan kami galing. Sadyang itinago sa mga mata ng ibang guest para hindi masyadong bulgar. Siguro magkaibang bayad kaya ganon. Her job, kailan pa naging trabahong gumawa ng X-rated sa harap ng maraming mga tao? Nagtataka kong tanong sa kanya. Maybe because that is her karma. Very bad karma sa ginawa niya sa'yo noon. Seryosong muling sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalabas ng bar kung saan kagad kami sinalubong ng ilang mga bodyguards niya. Diretso na kami ng kotse at inalalayan niya pa akong makasakay. Hindi pa rin ako nakabawi sa sobrang gulat kaya pinili ko ng manahimik na muna hanggang sa maramdaman ko na lang nag-uumpisa ng umusad ang aming sasakyan. Nang mapasulyap ako kay Luther, tahimik na rin siya. Nakapikit ang kanyang mga mata at ngayon ko lang napagtanto na sobrang pula ng pisngi niya. Sigurong dami niyang nainom na alak dahil naaamoy ko yun sa katawan niya ngayon. Hindi na din ako nangahas pang magsalita. Bagkus tinuon ko na lang ang atensyon ko sa labas ng sasakyan. Malalim na nga ang gabi dahil mangilan-ngilan na lang ang napapansin kong sasakyan ang dumadaan sa kalsada. Wish ko lang na sana makatulog kagad ako mamaya. Feeling ko kasi hindi ko makakalimutan ang mga nakita ko kanina sa club. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maisip na nagawang pumasok ni Lindsay sa ganong trabaho. Kung totoo man ang karma, siguro sinisingil na siya ngayon. Ayaw ko rin namang sabihin na deserve niyang ganong bagay dahil kahit na gaano pa kalaki ang kasalanan ni Lindsay na yun sa akin, hindi ko rin naman kayang makita siya ng ganong sitwasyon. Well, baka naman easy money din ang kailangan niya. Kaya nagawa niyang pumasok sa ganong trabaho. Isang trabaho na hindi katanggap-tanggap ng lipunan. Maayos naman akong naihatid ni Luther sa kondo kung saan ako nakatira. Tahimik siya buong biyahe which is very unusual. Hindi na siyang dating siya at laking tuwa ko dahil tinupad niyang sinabi niya na ihatid niya ako sa condo unit kung saan ako nakatira. Thank you sir, mahina akong sambit bago ko binuksan ang pintuan ng sasakyan. Hindi ko alam kung tulog ba talaga siya dahil nakapikit ang kanyang mga mata. Wala rin ako nakuhang tugon mula sa kanya kaya nagmamadali na akong lumabas ng kanyang kotse. Bahala siya kung ayaw niya magsalita. Walang mas mahalaga sa akin kundi ang naihatid niya ako ng safe at maayos dito sa kondo kung saan ako nakatira. Hindi na ako nagabala pang lumingon hanggang sa makapasok ako sa loob ng condominium building.
Pagkarating ko ng condo unit, diretso na ako sa banyo para makapaglinis ng katawan. Gusto nang pumikit ng mga mata ko dahil sa sobrang antok. Masyadong late na para sa oras ng tulog ko. Sana lang talaga, hindi na maulit pa na magyaya si Luther sa akin na lumabas ng 10 oras ng gabi. At sana lang talaga, magawa ko na ng maayos ang pending na trabahong ipinapagawa niya sa akin. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, diretso na ako ng kama para matulog na. Yun nga lang pagkalapat ang likod ko sa malambot na kutsyon ng kama, naging mailap naman ang tulog ko. Na para bang biglang nawala ang antok ko, lalo nang muling sumagi sa isipan ko mga nasaksihan ko kanina sa bar. Ang tungkol kay Rita, girlfriend niya na kaibigan ni Luther. Si Lindsay, ano nangyari sa kanya? Bakit niya pinasok ang ganong trabaho? Ano siya, gipit at wala na ba talagang pakialam sa kanya si Luther? Malas niya kung ganon. Ang yabang niya pa nga noon at siyang dahilan kaya muntik na ako mapahamak. Napakasinungaling ng babae at kung karma man ang nangyari ngayon sa babaeng yun. Hindi naman nakakatuwa. Babae din ako at hindi ako masayang nakikitang kagaya kong babae na nagbebenta ng aliw para lang kumita ng salapi. Tsaka si Luther, wala ba siyang pakialam sa dati niyang kasintahan? Ayos lang ba talaga na makita niyang dati niyang kasintahan sa ganong sitwasyon? Last but not the least, bakit nga pala biglang nagbagong pakikitungo ni Luther na yon sa akin? Naging gentleman na siya at ibang-iba ng pagtrato niya sa akin ngayon. Hindi kagaya dati na sa tuwing nagkikita kami, wala kaming ibang ginawa ko hindi mag-sex. Walang kapaguran at palagi niyang tinatatak sa isipan ko na ako daw ang cravings niya. Heist, hindi na ba ako attracted sa paningin niya? Sa naisip kong yun, hindi ko mapigilan ng mapangiwi. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba ito na naman ang iniisip ko? Don't tell me na nagkakagusto na naman ako sa kanya. Heist, hindi pwede. Nangako na ako sa sarili ko na hindi na ako magiging marupok. Naiiwasan ko na si Luther. Kaya lang paano ko ba siya iiwasan kung siya naman tong lumalapit sa akin? Paano ko siya maiiwasan kung siyang boss ko? Heist, mali talaga. Sobrang maling-mali talaga na nagtrabaho pa ako sa kumpanya niya. Nasa ganun akong pag-iisip nang makarinig ako ng pagtunog ng aking cellphone. Nagtataka man siya kung sinong tumatawag sa akin. Nang ganitong oras wala na rin akong inaksayang oras. Dali-dali kong sinagot yon kahit na unregistered number ang tumatawag sa akin. Hello? Kaagad na bigkas ko. Hinila kong kumot at tinakip sa aking katawan. Tatapusin ko lang ang pakikipag-usap sa kung sino man ang tumatawag sa akin tapos matutulog na talaga ako. Bakit gising ka pa? Sagot naman kaagad ng nasa kabilang linya. Wala sa sariling napabangon ako nang mabosesan ko kung sinong nasa kabilang linya. Walang iba kundi si Luther. Shucks, ano na naman kaya kailangan ng taong to sa akin? Kanina nung nasa sakyan kami, sobrang tahimik niya na para bang ayaw niya akong kausapin. Tapos ngayon may gana siyang tumawag sa akin ng halos madaling araw na. Priscilla, bakit gising ka pa? Muli niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi. Napaka-nonsense naman kasi talaga ng tanong niya Ako, kailangan pa ba bang itanong yan? Natural tumatawag at sinagot kita kaya talagang gising pa ako. Nainis kong sagot sa kanya. Ayos din ang Luther na to Ang lakas mga sar. Okay, good answer. Now open the door. Nandito ako sa labas ng unit mo. Muli niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling mabilis akong napababa ng kama at diretsong lumabas ng kwarto. Walang pag-aalinlangan na naglakad ako patungo sa main door para silipin sa maliit na butas kung may tao ba sa labas. At nang mapagtanto ko na meron nga, dali-dali ako naglakad pabalik ng aking silid. Nasa labas ka ng pintuan ng unit ko? Sorry, inaantok na ako. Kung ako sa'yo, umalis ka na dahil walang magbubukas sa'yo ng pintuan. Good night, Sir Luther. Seryosong bigkas ko at dali-dali kong inoff ang tawag. Ramdam kong malakas sa tibok ng puso ko dahil sa pinaghalong damdamin. Kinakabahan ako at the same time, may konti akong takot na nararamdaman sa puso ko. Ano kayang ginagawa ni Luther sa labas ng unit ko? Anong kailangan niya sa akin?